Alright, Davao Samal Connector Bridge or DAVCON. So for today's video, ipakita ko sa inyo ang latest development and update ho dito sa Arcastillo Street, corner JP Laurel Avenue na magiging future na land approach area, no, sa ating tulay papuntang Samal Island. So ibig sabihin nun, kapag papunta ka ng Samal Island, galing kang downtown area, so dito magmumula, dito aakyat ang inyong mga sasakyan papunta dun at patawid sa Samal, yan, paikot. Tapos syempre siya din ang landing area din to dito, paikot papuntang downtown area. Tapos sa kabila naman yung papuntang northern part of Davao City, so yun yung papuntang mga Bunawan, Panakan, Lasang, Tibonggo, Saksa, mga ganyan. So doon na area naman portion. Okay, so ito yung meron bang ganap, meron bang pinagbago? So the answer is meron. In fact, tinanggal na ho yung mga punong kahoy dyan, yung parang mga bulaklak, di ba? Kita nyo na doon ngayon, dire-diretso na, tagos na doon sa kabila ang view, kasi wala na yung harang, wala nang bakod, wala na itong ganito, doon sa portion na yan. Tapos yun na nga, pinagtatanggal na yung mga punong kahoy, yan, tinumba na. So ito na yung forma dito. Tapos sa unahan naman, meron din tayong madadagdag dito na makikitang pagbabago. Hindi ko siya namataan or namalaya nung nakarang araw ba or kahapon, pero dismantled na yung triangle. Di ba sabi ko sa inyo na yun bang triangle na yun ay tatanggalin ba siya, i-dismantle ba siya? So kung i-dismantle siya, ibig sabihin madadaanan din siya ng mga poste, no, ng tulay galing sa Arcastillo papuntang Samal Island. So kahit patuloy ang pagtatrabaho, patuloy ang pagse-celebrate, busy ang ating City Government of Davao sa preparation and mga event, no, sa pagganap ng mga event dahil sa ating 1 week celebration ng ating Kadayawan Festival. So masasabi ko pa rin na tuloy pa rin ang paggawa nitong mga construction, mga na-assign dito ng mga empleyado, mga construction worker natin, DPWH in China Bridge Construction project dito sa portion. Alam niyo bakit? Kasi ito nga nawala na siya. I mean, hindi pala. Kasi nakita ko yung mga empleyado kanina na COE. Time check tayo, it's 5:22 pa lang. So may mga ilan na nakikita ko kanina nagbibisikleta pauwi dito sa kanilang barracks or sa staff house. So yun yung dito, latest update. So merong ganap, merong changes. Yes, the answer is oo. Kasi nung mga nagdaang araw nga, may mga gumagawa lang doon sa may bandang tulay sa may Lanang Beach Club, doon na portion, pero dito wala. So parang nakabinbin lang siya, hindi pa lang nagalaw-galaw itong plastic, giant plastic, ano ba tawag dyan, yung para siyang life buoy na higante. So dyan yata nilalagay yung mga mga gasolina, so walang makakapigil pa sa tulay sa proyekto na to. So tuloy-tuloy talaga siya, continuous, nothing can stop, nothing can beat Fujitsu holiday. So basta ito yung bunkhouse, barracks ng mga empleyado natin dito sa may Davao, taga Davao City area. Tapos sa mga taga Samal Island naman, doon naman sila sa kabila. So galing, nakatuwa na heto, nilinis na talaga yung triangle, yung future. I mean yung dating yung triangle na yan, wala na siya, di ba? Nakakatuwa. So ibig sabihin yan, diretso na. Sa kabila naman, andyan pa rin yung crane. Lagi natin nakikita ho yan na may gumagalaw, may nagtatrabaho, but this time wala na kasi mag-alas 6 na nga, di ba? Alas 5 na ng hapon. So ulit sila, earth fill, no? So tatambak ulit sila ng magpa-flatten ulit sila ng surface. Ayan, may tao. Meron siyang dalang tubig. Asa na yun? Wala na. At ito naman yung gawa, update naman dito sa may Samal area naman. Kita natin dito from Aswila Cove. So yun ang aming mga poste ko dyan. Last time I check na kung binilang ko, nasa hindi bababa sa 48 na poste, no, from Samal Island papunta sa may landing area naman ng Davao City, Finland at Mindanao. So ibig sabihin nung ganun kadami, no, so it's a point of no return na talaga siya, wala nang balikan to. So kanina sa unang bahagi, portion na aking video, sinabi ko doon na may mga nakita kong mga empleyado, no, construction worker, nagsi-uwian or nagbibisikleta. Yung iba parang kaya ito na sound, di ko alam kasi nakapila sila, naka-phone in line. So time check tayo, it's 5:50 na ng hapon. So ibig sabihin meron pang 10 minutes para matapos ang kanilang trabaho. Pero as you can see naman, as far as I observe, no, gumagalaw pa rin yung crane. Yan, no, so ibig sabihin nagtatrabaho pa rin sila.
Kasi nga sabi din naman kung matatandaan ho natin, sinabi ni DPWH Region 11 spokesperson Dean Ortiz na ang trabaho dito sa Davao Samal Connector Bridge ay magsisimula sa alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, tapos resume sila sa hapon ng alauna hanggang alas 6 ng hapon ng gabi. So ibig sabihin talagang sinusulit, no? Iba talaga, ganyan talaga ang workmanship, ganyan talaga ang etiquette at values nitong mga Chinese, no? Na kapag time is gold talaga yan pag trabaho. So talagang sulitin kung sulitin. Mga Pilipino lang naman kasi ang kuwat sinanggo, mahilig kumatay ng oras, di ba? So papitiks-petiks, papingoy-pingoy, pakahoy-kahoy, di ba? Kaya nga hirap din kumasinso eh. Hindi lang maliban sa kurakot ang ating pamahalaan, no? Nasa mga 95% kurakot, mga magnanakaw, mga buhaya, ang ating ang bobo ng ating gobyerno. Tayo din mga Pilipino minsan meron tayong talagang kultura na natin na tamad. Di ba tamad, may sipag naman, pero yan tamad nga tawag dyan. Parang marama, no? Pinapatay yung oras. Magawa pa rin sila. Time check tayo, 5:54, so still have 6 minutes. So yan, ginagawa pa rin nila. Walang overtime siguro to dito, no? Tama, meron ba? Parang wala namang nabanggit si spokesperson ng DPWH Region 11. So, si Tani, dagdag ko lang to, baka may magtatanong dyan, ano yung mga gusali dito na makikita natin sa background. Tapos meron nagtanong pala dito na ano yung establishment dyan na parang may mga apat na malalaking poste. So, hindi ako nagkakamali, that's Legazpi Oil Refinery. Na hindi na siya pagmamayari ng Legazpi, parang Gokongwei, Robinson or something, no? Mga ganyan ang bumili daw. So, ito yung tulay ha, yung platform. Ito siya, platform lang yan, Greenway. Hindi siya talaga yung pinakatulay kasi nakakatawa, meron kasi isang nagbablog, pero syempre may intindihan naman natin kasi wala siyang idea masyado sa construction. So last year yan parang sabi niya na malapit na daw matapos ang tulay sa Davao Samal Connector Bridge kasi yan na daw, kitang-kita na daw at idudugtong na. Malapit na daw mag-connect. So, yung tinutukoy niya yun, Greenway lang yan dyan dumadaan yung mga equipment, yung mga cranes, yung mga trucks, at kung ano pang mga pwedeng idaan dyan para magtrabaho or matrabaho itong ating inaabangang inaasam-asam na very ambitious project pero kahit gano'n pa ka-ambitious yan kapag ka Duterte kasing gagawa walang imposible dyan. Oo, yung mga mga ibang mga politicians hindi imposible sa kanila, napaka-imposible daw yung mga ganyang trabaho, ganyang magawa, pero yung magnakaw posible, pero kahit Tatay Digong walang imposible. Kahit pa daming aalma, daming uupos kasi bakit maraming mga mag-uupos ng media, mga oligarchs and mga politicians kasi nga ito yung magiging ligasiya whether we like it or not. Ligasiya to ni Duterte kahit pa ilagay ni Bongbong Marcos ang kanyang katawan dyan, no? Yung imamified niya pa ang katawan niya tapos dyan ilagay sa tulay na yan, still hindi yun sapat para mapura sa mga Pilipino ang legasiya ni Duterte sa kanyang mga ginagawang mga flagship project all over the Philippines. Yung matanda na yan, hindi naman siya gumagawa ng mga proyekto para sa kanyang immortalization o para ma-immortalize ang kanyang pangalan kasi wala naman talagang mga pangalan niya nakalagay. Kung meron mga nakalagay na mga pangalan, yun ay prerogative ng mga taga-LGU, taga-province at kung sino-sino pa na talagang ilagay kahit pa ayaw ni Tatay Digong. Totoo, ayaw naman ni Tatay Digong talaga gumawa ng mga ganyang paipal o ayaw niyang mag-immortalize gamit ang pera ng taong bayan. So, kita tayo dito. So that will be all. Thank you for watching. I have to say bye-bye. Hindi nga sanay nag-usap niyo yung latest update ko natin dito sa tulay. So ulitin ko, pinaka-final secret ito. Ano masasabi ko sa update na to. So napag-alaman ko, nakita ko na talagang dire-diretso yung pagtatrabaho. Non-stop at nothing can stop. So it's a point of no return na talaga siya. So precise na 5:57, still have 3 minutes to go. Pero andyan pa rin, nagtatrabaho pa rin yung mga empleyado. Bago pa yung clients. Ingat mo nga sir, mga nagtatrabaho dyan. Hindi pwedeng mahinto dahil nagkaroon ng trahedya. Bawal. Pwede ba na mahirap magkasakit o mahirap magkaroon ng sakot at disgrasya kasi abaga sa oras yan sa pag-asenso. Gastos din sa pera yan. At yan, damay din ang proyekto. Maaaring magkaroon ng investigation o temporary muna na ihinto. Ganon.